Dexter POV. Hindi ko akalain na magaganap ang lahat ng iyon, ngayong birthday ko. Akala ko simpleng birthday party lang yun, pero napunta sa proposal. Ang nakakatuwa pa ay ikinasal din kami sa araw na ito. Naiwan kami ni Ellen sa barko. Nagsiuwian silang lahat pagkatapos ng kainan nung kasal namin. Nakakatuwa nga nung nag-propose si Ellen nandun pala silang lahat. Kumpleto ang pamilya ko at ang pamilya niya. Anong pumasok sa'yo sweetie, at nagawa mong lahat ng ito? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa deck ng barko, at pinagmamasdan ang paligid. Wala kasi akong maisip na iregalo sa'yo sagot niya. Kahit naman anong ibigay mo sakin ay tatanggapin ko. Masaya naman ako kung ano ang ireregalo mo sakin. Hindi ka ba napagod? Baka magkasakit ka pa niyan, nag-aalalang sabi ko. Alam ko naman yun na kahit anong ibigay ko ay matutuwa ka. Pero gusto ko kasing suklian lahat ng mga pagsasakripisyo mo nang dahil sakin. Deserve mo naman yun Isa pa huwag kang mag-alala, kasi hindi ako napagod. Nag-utos lang ako sa mga alagad ko hahaha, masayang sabi niya. Alagad? Tanong ko. Oo, alagad. Si Kuya Daniel at Mama Letty ang naka-assign sa mga foods. Si Joseph naman ang nautusan ko tungkol sa mga kakailanganin sa kasal. Sina Jordan at Alex ang nag-ayos ng mga decorations. Si Migs ang nag-ayos ng venue. At si Seb ang inutusan kong bumili ng singsing natin. Si Faith at Kuya Oliver naman ang sa mga musics. Alam mo ba, nakakatuwa kasi nung malaman nila yung plano ko sila pa ang nagpresenta sa akin ng mga gagawin nila. Sobra silang excited sa gagawing surprise party/wedding. Wala akong kahirap-hirap hahaha, masayang kwento ni Ellen. Napangiti ako habang tumatawa siya. Nawawala ang lahat ng pagod, at pag-aalala ko kapag naririnig ko ang mga tawa niya. Sabihin niyo ng bakla, pero kinikilig ako sa ginawa ng asawa ko. Hindi ako nagkamali na siya ang pinakasalan ko. At sobrang pinagpapasalamat ko ito sa Diyos na nakilala ko siya. Sana ganito na lang palagi. Yung walang problema. Kailan ba matatapos ang mga problema? Bakit ba kasi ganun kasama si David na iyon? Sa totoo lang ayaw ko nga siyang tawaging papa, dahil simula pagkabata ko, ay hindi niya na ako itinuring na anak, sabi ni Ellen. Don't worry sweetie, matatapos din yan. Basta ba sama-sama tayo? Ang pinakamainam nating gawin ay mag-ingat na lang tayo ng mabuti, sabi ko. Sana nga, malungkot na sabi niya. Mabuti pa ibahin na natin ang usapan. Gusto mo nang pumasok tayo sa loob ng kwarto ng barko. Tara na honeymoon na tayo, tutal bagong kasal tayo, nakangiting sabi ko. Hinampas niya ako pero mahina lang. Ano ka ba naman, kakapanganak ko pa lang. Ikaw talaga, sabi niya. Joke lang. Syempre alam ko yan, doktor kaya ako, sabi ko. Halika na nga, gusto mo ba momol tayo? Tanong niya. Momol, ano yun? Tanong ko. Momol make out lang. Madalas ko yang naririnig kay Jordan masayang sabi niya. Tara sige gusto kong ma-experience ang momol na yan. Hahaha, sabi ko. Pagkatapos ay binuhat ko siya papunta sa cabin ng barko. Nagising ako dahil sa pagring ng cellphone ni Ellen. Natawag si Oliver. Sinagot ko agad ito dahil ayokong magising agad si Ellen. Hello bunso, bungad ni Oliver. Bayaw si Dexter ta. Tulog pa si Ellen, sabi ko. Ganun ba? May ibabalita kasi ako. Pwedeng pakisabi na lang sa kanya na may nahanap ng witness sa pagpatay sa grandparents namin. Kasalukuyan namin itong inilagay sa safe house. Delikado kasi ang buhay nila, sabi ni Oliver. Sige sasabihin ko. Gusto mo bang pumunta kami dyan ni Ellen? Tanong ko. Hindi na. Mas maigi nang mailayo si Ellen sa kapahamakan. Hindi pa tayo nakakasigurado sa mga mangyayari, sabi ni Oliver. Tama ka, pero magpapadala na lang ako ng mga karagdagang mga bodyguard para sa'yo. Medyo hindi ako tiwala sa iba mong bodyguard. Mas maigi yung mapagkakatiwalaan natin, sabi ko. Sige, siya nga pala, huwag mo tong sasabihin kay Ellen. Nakatanggap ako ng package na nakapangalan kay Ellen. Binuksan ko agad kasi kaina hinala ito. Kahit kailan ay hindi nagkatanggap si Ellen ng package, at wala siyang sinasabihan ng tirahan namin. Kaya kaduda-duda siya. Binuksan ko ito at nakita ko ang mga larawan niya na may mga butas sa ulo niya. Gumagawa na kami ng investigasyon dito. Parang awa mo na Dexter,
Pakibantayan maigi ang mag-iinom mo, sabi ni Oliver. Sige, makakaasa ka. Hihigpitan ko pa ang seguridad nila, sabi ko. Salamat. Sige, magpapaalam na ako, sabi ni Oliver pagkatapos ay pinatay ang tawag. Naalarma ako sa binanggit ni Oliver na package. Hindi na biro ito. Gusto nilang saktan ang asawa ko, pues ako ang makakalaban nila. Tinawagan ko si Tony at nanghingi ng karagdagang security. Makalipas ng 1 oras ay nagising na si Ellen. Inaya ko na siyang umuwi dahil may kailangan pa kaming pag-usapan nila Tony. Nang makauwi kami sa bahay, ay kaagad kaming dumiretso sa kwarto ng kambal. Nadatnan namin si Mama na pinapaded ang kambal. Humalik kami ni Ellen kay Mama bilang pagbati. Hindi po ba kayo nahirapan, Ma? Hindi po ba nagpasaway ang kambal? Tanong ni Ellen. Hindi naman. Hindi lang sila masyadong damidi, kasi mas gusto ata nila kapag sayo nadidi. Mabuti pa ay breastfeed mo na lang sila. Unahin mo na si Camila, sabi ni Mama kay Ellen, at saka inabot si Camila. Iniwan ko sila Mama dahil dumating na daw si Tony. Inaya ko siyang makipag-usap sa library. Sumunod naman doon ang mga kapatid ko. Anong pag-uusapan natin? Mukhang seryoso ang boses mo kanina sabi ni Tony. May problema ba kuya? Tanong ni Seb. Nakatanggap si Oliver ng package na nakapangalan kay Ellen. Sinabi ni Oliver kaina hinalata, kaya naman binuksan niya ito. Nakita niya ang mga larawan ni Ellen na may butas sa ulo. Naaalarma ako sa seguridad nila, sabi ko. Puro na lang problema na dating sa asawa mo. Mabait naman si Ellen, pero bakit ganyan ang nangyayari sa kanya, sabi ni Tony. Nahuli ba ang nagbigay ng package? Tanong ni Migs. Hindi pa. Kasalukuyang iniimbestigahan ito. Sabi ni Oliver ingatan ko na daw ang mag-iina ko, sagot ko. Mukhang magaling at planado lahat ang nangyayari. Isa pa mukhang veterano ang gumagawa ng mga ito. Maigi pa kuya, huwag mo munang palabasin sila Ate Ellen, sabi ni Joseph. Tama si Seth. Pansamantala lang naman. Alam ko naman na maiintindihan ito ni Ellen, kung malumanay mong sasabihin sa kanya, sabi ni Tony. Gusto kong magdagdag ng security din kay Oliver. Alam kong nanganganib ang buhay niya doon. Ikaw nang baalang magpadala ng security sa kanya, utos ko. Sabihin mo lang kuya kung may maitutulong pa kami, sabi ni Migs. Sa ngayon kailangan ko lang na may magbabantay sa mag-iina ko, kapag wala ako. Sino sa inyo ang pwedeng pumunta ng Baler, para makausap din ang witness sa pagpatay sa grandparents nila Ellen? Tanong ko. May lumutang na witness. Tanong ni Seb. Tango ang sinagot ko sa kanila. Ako na lang, tutal naman wala na akong masyadong gagawin sa barko. Patapos na ito, sabi ni Migs. Inaya ko na silang lumabas, dahil pinatatawag na daw kami ni Mama, para kumain sabi ng kasambahay. Paglabas namin ng pinto ng library, ay nakarinig kami ng malakas na tili. Nagtatakbo kami sa kwarto namin ni Ellen. Nakita kong nakatulala si Ellen habang siya ay naiyak. Dexter, nilapitan ko kaagad si Ellen at niyakap. Nanginginig sa takot ito at nag-iiyak. Sinong matinong tao ang magpapadala ng patay na pusa? Sigaw ni Joseph. Agad na may tinawagan si Tony. Nakayakap pa din ako kay Ellen na nanginginig. Inaya kong maupo ito sa kama namin. Nanggagalaiti ako sa galit, dahil halatang tina-target nito ang asawa ko. Mas masahol pa sa askal ang gumawa nito. Bakit ko nasabi? Nagpadala siya ng patay na pusa at putol ang ulo nito. Pagkatapos ay may nakalagay na picture ni Ellen, na hinati na parang putol din ang ulo. Naplakahan daw ang sasakyan na nag-deliver nitong package, sabi ni Tony. Walang hiya siya. Pag nahuli kita sisiguraduhin kong matalang ang walang latay sayo. Mali ka ng kinakalaban. LNPOV. Takot na takot ako sa nakita ko kanina. Sobra ang panginginig ko dahil dito. Binigyan naman ako kaagad ni Dexter ng pampakalma. Hindi umalis sa tabi ko si Dexter. Si Tony at Joseph ang lumabas para makuha ang CCTV sa guardhouse. Malungkot ang mga itong dumating ng bahay. Anong balita? Tanong ni Dexter. Hindi maganda kuya, nakatakas ang sospek. Nakita sa CCTV na umalis agad ito matapos mailagay ang package, sabi ni Joseph. Paano ang plaka? Not race ba? Tanong ulit ni Dexter. Pare, peke ang plaka. Halatang pinagplanuhan ito.
Alam mong mahigpit ang inilagay kong security sa inyo, pero nakalusot pa din siya. Pasensya na Dex at Ellen, sabi ni Tony. Okay lang Tony, sobrang laking tulong mo na sa amin. Hindi natin maiiwasan ang ganyan, sabi ko. Tama si Ate Ellen. Maglagay na lang tayo ng karagdagang security dito sa bahay, sabi ni Joseph. Magpahinga na kayo. Kami nang bahala ni Tony sa lahat. Mabuti pa sweetie, huwag ka munang lalabas ng bahay. Kung may importante kang gagawin sa labas, ay magpasama ka sa mga bodyguard mo at isa sa mga kapatid ko. Ang importante lang ay ligtas kayo ng mga bata. Okay lang ba sweetie na iwan muna kita, para asikasuhin ang nangyari? Tanong sakin ni Dexter. Oo naman. Huwag kang mag-alala kaya ko na. Nandyan naman sina Mama Letty. Lumakad na kayo ni Tony, sabi ko. Hinalikan niya ako sa labi saka umalis. Nagpunta ako sa kwarto ng kambal. Ang himbing ng tulog nila kasama si Mama Letty. Nagbibiruan nga ang buong pamilya ni Dexter, kasi simula daw dumating ang kambal, ay naiwan na ni Mama Letty ang kusina. Nakakatuwa kasi, masayang-masaya sila simula dumating ang mga anak ko. Ginising ko si Mama Letty, para makapagpahinga ng maayos. Kaya ko na naman na alagaan ang kambal. Mama, gising na po kayo. Gusto nyo po bang lumipat na sa kwarto nyo? Kaya ko na naman pong alagaan ang kambal sabi ko. Naaawa na kasi din ako kay Mama, kasi natutulog lang siya sa upuan, na malapit sa kambal. Nagising naman si Mama. Okay lang naman ako, magpahinga ka na lang muna. Mukhang nabigla ka pa sa mga nangyari. Nasabi mo na ba yan sa daddy at kuya mo? Tanong ni Mama. Hindi pa po eh. Nakalimutan ko pong sabihin sa kanila, sagot ko. Ibalita mo kaya sa kanila. Naiisip ko lang na baka si Stacy ang may gawa nun, sabi ni Mama. Imposible po yun ma. Nasa Italy na si Ate Stacy. Naka-video call pa po namin ni Kuya Daniel ito, noong isang araw. May nakamonitor po kay ate doon sa Italy, kaya sigurado po ako na hindi si Ate Stacy ang may kagagawan nito. Tingin ko po ay nagbabagong buhay na po si ate. Sabi ko, mabuti naman kung ganun. Sino nga kaya ang may kagagawan ng lahat ng ito? Tanong ni Mama. Hindi ko po alam. Wala naman po akong ginawa ng masama at inapakang tao, para ganituhan nila ako. Gusto ko na pong mamuhay ng tahimik, at masaya kami ng pamilya ko na walang aalalahanang panganib, ma, kailan po kaya matatapos ito? Naluluhang sabi ko. Magdasal lang tayo Ellen, anak. Lagi mong tatandaan na pagsubok lang yan. Wala kang ginawang kasalanan, sa katunayan ay napakabait mo. Hindi nagkamali si Dexter sayo. Sadyang may mga tao lang talaga na sobrang sama. Tandaan mo na nandito lang kami para sa iyo, sabi ni Mama Letty. Thank you po Mama Letty, kasi nandyan kayo palagi para gabayan kami ni Dexter, tapos ngayon po kayo ang nag-aalaga sa kambal. Sobrang thank you po sabi ko. Ngumiti lang siya. Tinulungan ako ni Mama sa kambal. Tinuruan niya din ako ng mga hindi ko pa alam, tungkol sa pag-aalaga ng bata. Nalibang ako sa ginagawa namin ni Mama. Natigil lang kami nang biglang tumawag si Jordan. Sinagot ko naman ito agad. Hello Jordan, bati ko. Ellen, nasusunog ang apartment mo. Natatarantang sigaw ni Jordan sa kabilang linya. Ano, kamusta kayo ni Alex? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ayos kami ni Alex. Kaso wala kaming naisalbang mga damit at gamit. Nagmamadali kaming lumabas ni Alex, sabi ni Jordan habang naiyak. Huwag niyong alalahanin ang mga material na bagay. Ang importante ay ligtas kayong dalawa. Papunta na ako dyan, sabi ko pagkatapos ay binaba ko ang tawag. Ma, puntahan ko po muna sila Jordan. Nasusunog daw po ang apartment ko. Wala daw pong naisalba sila Jordan, alam ko kay Mama. Ano, kamusta na sila? Kung gusto nila ay ito muna sila. Kung wala silang matutuluyan, sabi ni Mama. Ayos po daw silang dalawa, pero gusto ko pong makita ang kalagayan nila. Marami po akong gatas na nasa ref. Pwede po bang kayo muna ang magbantay sa kambal? Tanong ko. Oo naman. Kung may problema tumawag kayo. Tawagan mo si Dexter, o magsama ka ng isa sa mga anak ko. Siya umalis ka na, sabi ni Mama. Bumaba ako at tinawagan si Dexter, ngunit hindi siya nasagot. Nakita ko naman na nandun sa sala si Joseph. Sinabi ko sa kanya ang nangyayari, at pumayag siya na samahan ako.
Habang bumabiyahe kami ni Joseph, ay nakasunod sa amin ang mga bodyguard ko. Dumating kami sa apartment, at nakitang inaapulan na ng mga bumbero ang apartment ko. Sunog na sunog ito. Jordan, Alex, tawag ko sa kanila. Lumapit agad sila sa akin nang makita nila ako. Niyakap nila ako at nag-iiyak. Siguradong takot na takot sila sa nangyari. Ano bang nangyari? Tanong ko sa dalawa. Wala kaming alam. Nakita na lang namin na umuusok ang apartment. Muntik na kaming hindi makalabas ni Jordan, dahil sobrang laki na ng apoy. Wala kaming naisalba, Ellen, sabi ni Alex. Huwag niyong alalahanin yun. Kaya nating palitan lahat ng nawala sa inyo. Ang importante ay ligtas kayo, sabi ko. Habang kinakalma ko ang dalawa kong kaibigan, ay kausap naman ni Joseph ang mga pulis. Natapos ang pag-aapulan ng mga bombero, at nakaalis na ang mga pulis na nag-iimbestiga. Ellen, pwede ba kami ni Alex na manatili muna sa coffee shop? Pag nakasahod na kami, saka kami maghahanap ng mauupahan, sabi ni Jordan. Ano ka ba naman? Ano ko ba kayo? Syempre pwedeng pwede. Kung gusto nyo nga doon na muna kayo sa bahay, sabi ni Mama Letty yun. Alam nyo naman na welcome kayo sa bahay, sabi ko. Hindi na. Nakakahiya kay Tita Letty, mabilis na sabi ni Jordan. Napatingin ako kay Joseph, dahil titig na titig siya kay Jordan. Gusto nitong magsalita pero hindi na nito tinutuloy. May problema ba ang dalawa? Bulong sakin ni Alex. Habang pareho kaming nakatitig kina Joseph at Jordan. Ewan ko, bulong na sagot ko sa kanya. Hindi na namin inusisa si Jordan tungkol kay Joseph, dahil alam namin na hindi ito sasagot. Napagdesisyonan na namin na ihatid ang dalawa sa coffee shop. Pero dadaan muna kami sa mall, para mabilihan sila ng mga damit at mga underwears. Wala kasi silang gagamitin, dahil wala silang naisalba. Hindi pa man kami nakakasakay ay biglang nakarinig kami ng putok. Sunod-sunod ang putok nito. Pasok sa kotse, sigaw ni Joseph. Natatarantang pumasok sina Alex at Jordan sa kotse. Patuloy pa din ang pagpapalitan ng putok nila Joseph at ng mga kalaban. Susunod na sana akong papasok ng kotse nang may biglang sumigaw. Sir Joseph, sigaw ni Kuya Kit, isa sa bodyguard ko. Napalingon ako sa kanila. May tama si Joseph sa hita, samantalang ang dalawang bodyguard ko ay may mga tama sa braso. Pupuntahan ko sana sila nang biglang may humaharurot na sasakyan papalapit sakin. Napatulala ako dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito. Nagulat ako dahil pagbukas ng pinto, ay may lumabas na mga nakamask. Nagpaputok sila sa kinaroroonan nila Joseph, at mga bodyguard ko. Tinakpan nila ng puting panyo ang ilong ko. Ellen, sigaw nila bago ako nawalan ng malay.